Magandang araw mga bata. Ang ating pag-aaralan para sa araw na ito ay tungkol sa mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. At mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Dahil ikaw ay nasa ika-4 na baitang, maraming pagbabago ang kakaharapin mo. May pagbabagong pisikal na magdudulot ng hamon sa iyo. Kaugnay ng mga pagbabagong magaganap sa iyong pagkatao ang pangangalagang dapat mong makamit. Ang layuning pampagkatuto sa araling ito ay, una, natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa sarili. At pangalawa, na isasagawa ang mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Mga bata, ano-ano ang mga bahagi ng katawan na may pagbabago ngayong kayo ay nasa ika-4 na baitang? Ano-anong mga pagbabago ang mga ito? Bakit kailangang matukoy ang mga pagbabagong ito sa pagdadalaga at pagbibinata? Narito ang mga matatalinghagang salita. Una, Adam's apple o gulong-gulungan. Ito ay matatagpuan sa bandang ibaba ng leeg ng mga kalalakihan na nagiging sanhi ng pagbaba o paglaki ng kanilang boses o sa lalagukan. Pangalawa, pisikal na katangian. Ito ay tumutukoy sa panlabas na anyo ng isang tao. Ikatlo ay ang regla. Ito ay normal na paglabas ng dugo mula sa ari ng babae na nangyayari bilang bahagi ng kanyang buwanang cycle. Tinatawag din itong period o buwanang dalaw. Ika-4 naman ay ang puberty o adolescent stage. Ang yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata sa gulang na 10 hanggang 16. Mga bata, alam nyo ba na ang pagdadalaga at pagbibinata ay isa sa pinakamasaya, ngunit sa iba ay nakakababahala na pangyayari sa buhay ng bawat tao? Nangyayari ang mga pagbabago sa katawan ng isang tao sa pagitan ng 10 hanggang 16 na taong gulang. May mga pagbabagong nagaganap sa isang bata sa panahon ng puberty stage. Ito ay sanhi ng kanyang pituitary gland, na naghuhudyat sa ibang bahagi ng katawan na may kinalaman sa kasarian. Ang glandulang ito ay tumutulong sa paglaki ng katawan at pag-unlad ng kaisipan. Narito ang mga pagbabagong pisikal ng mga lalaki at mga babae. Basahin at unawain ang mga ito. Pagsulong ng taas at bigat. Tumataas at lumalaki ang katawan ng mga kabataan ng mabilis kapag sila ay dumadaan sa yugto ng puberty. Pagbabago ng boses, karaniwang mas lumalim ang boses ng mga lalaki habang sila ay nagbibinata, at maaaring magkaroon ng pagbabago sa tono ng boses ng mga babae, ngunit hindi ito ganun katindi tulad ng mga lalaki. Pagtubo ng pimples o acne, ang pagbabago sa hormonal na sistema ng katawan ay maaaring magdulot ng pag-usbong ng pimples o acne na karaniwang kinakaharap ng mga kabataan sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. Mga bata, naranasan nyo na ba ang mga pagbabagong ito? Halina at sagutin natin ang gawaing ito. Gumawa ng isang timeline sa isang bond paper at idikit ang iyong larawan mula kinder hanggang ikaw ay nasa ika-4 na baitang na. Isulat sa ilalim ang mga kapansin-pansing mga pisikal na pagbabago sa iyong katawan. Narito ang mga kagamitan para sa katawan. Una ay ang sabon na pampaligo. Inaalis nito ang dumi at libag sa katawan. Nagbibigay din ito ng mabango at malinis na amoy sa katawan. Banlawang mabuti bago ilagay sa habonera. Tiyaking ito ay tuyo bago itago. Mas maganda kung ang habonera ay may takip upang kahit papaano maiiwasan na ito ay gapangan ng ipis. Pangalawa ay bimpo. Ginagamit itong pangkuskus sa buong katawan upang maalis ang nakadikit na dumi at libag sa balat. Pangatlo ay tuwalya.
Ginagamit itong pantuyo ng katawan pagkatapos maligo. Narito naman ang mga kagamitan para sa buhok. Una ay ang shampoo. Inaalis nito ang mga nakakapit na dumi at alikabok sa ating buhok. Nagbibigay din ito ng kaaya-ayang amoy at kinang sa buhok. Pangalawa ay ang suklay o hairbrush. Inaayos nito ang buhok at tinatanggal ang gusot ng buhok. Narito naman ang mga kagamitan para sa bibig at ngipin. Una ay ang sipilyo. Ginagamit ito upang tanggalin ang mga pagkaing dumikit o sumingit sa pagitan ng mga ngipin. Pangalawa ay ang toothpaste. Pinipigil nito ang pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig. Karamihan sa mga toothpaste ay may fluoride na nagpapatibay sa mga ngipin. Pangatlo ay mouthwash. Tumutulong ito sa pagpuksa ng mga mikrobyo na namamahay sa loob ng bibig na nagiging sanhi ng hindi kanais-nais na amoy ng hininga. Pinananatili rin nito ang mabangong hininga. Pang-apat ay dental floss. Pangtanggal sa pagkaing naiwan sa pagitan ng mga ngipin. Narito naman ang mga kagamitan para sa kuko. Una ay ang nail cutter. Ginagamit itong pamputol ng kuko sa kamay at paa. Mas malaking nail cutter ang ginagamit para sa kuko sa paa. Pangalawa ay ang nail file o panliha. Ginagamit ito upang pantayin ang kuko. Halina at gawin natin ang ikalawang gawain. Lalagyan ng check ang row kung ang nabanggit na kagamitan ay pansarili lamang, at bahay naman kung maaaring gamitin ng iba pang kasapi ng pamilya. Sa huling hanay, isusulat ang paliwanag sa gamit nito. Gawin din natin ang paglalapat at pag-uugnay. Kumpletuhin ang pangungusap. Una, ang isang halimbawa ng kagamitan na gamit sa pangangalaga ng sarili ay blank. Pangalawa, ito ay ginagamit upang blank. Narito naman ang pabaong pagkatuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga pagbabagong pisikal sa iyong sarili? Pangalawa, paano mo irerespeto ang mga pagbabago sa iyong sarili at sa kapwa mo mag-aaral? Sagutin natin ang pagninilay sa pagkatuto. Kumpletuhin ang mga sumusunod. Ang aking natutunan ngayon ay blank. Pagkatapos ng aralin, napagtanto ko na blank. Bilang mag-aaral, gagamitin ang aking napag-aralan sa pamamagitan ng blank. Nandito na tayo sa panghuli, ang pagsusulit. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sapat lang kung ang tama o mali.